Marami sa atin na nakakakilala dito kay Yexel Sebastian, no? Pero kamakailan lang, no? Lumabas etong si Dindin. Meron siyang isiniwalat dito na sabi daw dito sa isang post na to na yung mga life-size na robot na to sa mga nasa likod na to ay sinabi sa isang interview ni Yexel ay sa kanya daw yan. Pero dito sa isang post, no? Etong mga robot na to ay hiram lang pala sa tatay neto ni Dindin, no? So basahin lang natin ng mabilis to. Sabi mo sa interview kay Ivan Mirina na galing sa Japan yung mga robots na yan, gawa ng lolo ko yan na hiniram mo, sabi mo ibabalik mo, pero ginamit mo sa isang interview yung mga half-bass na superhero na nasa likod mo. Sabi mo sa'yo yan, hiniram mo sa tatay ko. Hindi sa'yo yan pero claim mo sa'yo. Ganitong ganito yung mga estilo ng mga networker, no? Ng mga unang, or kahit hanggang ngayon, no? Yung tipong uupo or magpapapicture sa isang napakagandang kotse na sasabihin nila na kinita nila yon para makapanghikayat sila ng mag-invest dun sa networking na papasukin nyo, no? So meron pa rin pala na marami pa rin nauuto dito sa ganitong galawan na kunyari magpapapicture na akala mo sa kanya yung bagay na yun pero na hindi pala. Pero etong si Yexel Sebastian na to, no? Talagang kilalang kilala natin to na toy collector, no? Na kahit ako nakapunta ako sa kanyang toy collector museum pero na it turns out pala na hindi sa kanya lahat yung mga item na mga toys doon, no? Ito, no? May mga nagko-comment dito na bakit daw ngayon lang umingay etong si Dindin na ngayon ay nasasangkot nga etong si Yexel Sebastian sa isang scam, investment scam na kung mapapanood nyo sa Rapid Tulpo in Action, nandito na nga yung kanilang episode, no? Ang daming nagre-reklamo, parang more than hundreds yung mga nagre-reklamong tao na nasangkot sa investment scam nga neto ni Yexel Sebastian, no? Yung pinag-uusapan dito sa Rapid Tulpo. Bakit nga daw ngayon lang nag-ingay etong si Dindin? Pero comment naman niya dito, no? Hindi lang daw ngayon, dati pa daw siya talaga nag-iingay. Eto, no, kung makikita niyo sa post niya ngayon lang, 33 minutes ago na bakit ngayon lang to lumabas si Dindin. Eto, no, may pinakita siyang post dito 9 years ago, July 28, 2014. Eto, sabi niya dito, noted to public, Yexel and Jerry's statue pirated Asilos, no? Dito pa lang, meron ng irregularities na nangyayari tungkol do sa mga toys na pagmamay-ari na ito ni Yexel, no? At akala natin, no, yung mga item na yun ay talagang kay Yexel. Grabe, no? Ay, nako. Sa totoo lang talaga, mahirap talaga magbigay ng mga informasyon dito sa social media, lalo na hindi ka makakapag-ingay. Dati, kung talagang konting-konti lang yung iyong mga followers, kagaya na ito, no, Dindin TV and Vlogs, 2014, nag-post sila. Konti lang yung nakakita, no? Halos iilan lang. Ayun, no? Iilan lang yung nakakita, no? Kasi syempre, konti lang yung kanilang mga followers. Parang yung boses nila talagang walang makakarinig, no? So ito daw yung tatay nito ni Dindin na ito yung mga gumagawa ng mga toys, no? Siguro yun nga hinihiram ni Yexel tapos magpapapicture. Syempre, mas kilalang tao yung si Yexel na yun. Talagang ang lakas talaga mang-inganyo, no? So kung papanoorin nyo yung investment scam dito, no? Yung mga ininvest daw dito kay Yexel, inilaan sa casino na which is wala naman pala sa kontrata. Panoorin lang natin ng very quick itong interview dito, no? Gandang hapon din po. Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yes. Opo. Paano kayo naloko, ma'am? Actually, sir, followers po kasi nila ako. Then, nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ako magbigay sa kanila ng pera. Then, nung pag-stock ko, wala naman po. Okay naman po. Then, yung mga post din kasi nila maayos po. Doon, nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum. Ito yung mga mahihirap sa mga maraming pera na tao na mabilis magtiwala sa mga sikat na tao na which is ngayon ay dumadami yung mga scam na nangyayari, no? Kung naaalala nyo si Luis Manzano, ang dami niya ring nakuha na mag-i-invest dun sa gasolinahan niya. Syempre yung tiwala ng tao, syempre artista ka, kilala kang tao, yung investment ko na pera, sure na sure yan, hindi mawawala. Na eto pala, it turns out na scam pala siguro yung nangyari. Pero hindi natin
maano pa, siguro iniimbestigahan pa to, pero napakalaking pera yung ininvest nila dito, no? Millions na pera talaga, grabe, no? Sa mga mag-i-invest dyan, make sure na nakikita nyo yung tao at mayroong kontrata talaga, kasi ito nag-send lang siya ng 1M na hindi pa nila nakikita yung kontrata at yung tao, no? Syempre, yun na lang din yung tiwala nila sa tao, kasi syempre celebrity, even celebrity, kailangan huwag ka pa rin magtiwala, make sure talaga na all clear, talagang back to back, nandyan yung papel. So panoorin pa natin. Para makapag-invest ka po, then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inas ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi nila, meron naman po. Then nung pagsabi nila meron po, sa Gumaw na po ako. Nag-send po ako sa kanila ng pera through bank po ni Miss Mikey. Pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera nyo. Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, Ano pong nakalagay sa kontrata? contract of loan po. Then nag-message po ako. Contract of loan. Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about dun kasi po ang sabi niya may kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Which is ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay, nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka bigay nyo ng 1 million, dinaan nyo po sa bangko nila, Opo. bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? Ayun nga po na may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett na wag pipirma sa contract of loan. Then nag-ask po ako agad-agad kay Mikey, ma'am, bakit po contract of loan tong pinadala? Kasi investment ang pagkakaintindi Opo, mo? investment 5% kapalit ng 1 million. Opo. 5% ano po yun? Every month? Diyan kasi talaga naaakit yung mga tao, no, sa malaking percentage ng pagbalik ng pera, no. Isipin mo 1 million, magkano ang 5% niyan, 'di ba? 50,000 kung hindi tayo nagkakamali, no. Napakalaking investment, no. Sa 1 million, ilang buwan lang 'yan, balik na agad sa iyo kasi yun yung iniisip ng tao, yung mga nag-i-invest. Kaya mabilis silang mapasali, lalong-lalo na celebrity pa yung kanilang i-investan ng pera, 'di ba? Every month po nilang Which sinisend. is sa 1 million, that's 50,000 Opo. every month. Opo. So, wala palang ganon na hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo po ay maging investor at 5%. Sa halip, kayo po ay magpapautang. Opo, nagulat na lang po kami pautang. Then tinanong po namin sila about dun. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract. And then sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Which is kami pong mga first timer na nag-invest. So kala namin po ganun. Kasi po, syempre ang inis namin, mas maano sila sa amin. Which is yun yung mali namin na dapat pala nagtanong muna kami bago kami Sana kumonsulta kayo sa mga lawyers. Oo nga po. Yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi naniwala kami sa sinabi nila na iisa lang po daw yung contract of loan sa Pwede makita kayo sa ganun din ang nangyari sa inyo? Opo, bale po ang akin naman po sir, kasi iba-iba kasi yung process nila eh. Meron kasing online, meron personal sa bahay, personal namin na kausap si Excel, face to face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Okay, Kasama na po si Miss Mikey. Okay. Opo. So, on hand to hand po namin binigay yung pera, pati yung kontrata. Kaso nga lang, yun nga rin po yung explanation. Parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Nagtiwala naman din po kasi kami, kasi nga po, ang sabi, tinanong ko sila, paano po pag bumaksak yung business na sinasabi ninyo? Paano po pag once na nag-down po yan? Ano pong kapalit po niya? Ano pong mangyayari sa amin? Ang sabi po kasi nila sa amin, ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagniwala na rin po kami kasi syempre, toy collector po sila. Napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po doon, 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayaran kami in case na bumaksak nga daw po yung business po. Ang daming pera. Yes po, Grabe, nakakita po nila yan pera. sa amin, sir. Okay, mga pera niya yan. Opo, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, Madami iba-iba po po yan, Idol Rafi. Ang dami naman. Ang dami nga po. Naku, milyon-milyon na to. Yes po. Oh, grabe. Ilang milyon yan. Antindi ah. Okay. Meron pa nga po sila may pinapagawa rin po silang toy museum po sa Bulacan po, sir. Which is sabi yun daw po yung ginagamit nila para sa pera po namin. Tapos Eto mga na, bagong si fully paid Excel. na, opo. Opo. So yung mga pera hindi pa po na ibabalik. Wala Hindi pa po. Ganito yung mga galawan ng mga networker no, yung papakitaan ka ng sobrang daming pera, no, at ang mahirap lang talaga doon sa mga maraming pera na nag-join, kulang din yung kaalaman nila na syempre yung tiwala din nila dahil nga celebrity yung tao, nako.
So dito na nga natin tatapusin na itong video na to, no? Kung gusto nyong panoorin ng buo, magpunta na lang kayo dito kay Senador Rapi Tulfo na YouTube channel, no? Dito nyo na lang panoodin, at dito in-interview din si Excel, at it turns out na yung pera pala na ibinibigay sa kanya ay ini-invest din niya sa isang casino na meron pang isang handler. So ayun, no? Panoodin nyo na lang dito kung gusto nyong mapanood. At eto nga yung mga may-ari talaga ng mga life-size na robot na to, no, ay yung tatay neto ni Dindin na hindi pala pa binabalik, no. Hindi natin lang kung nabalik na talaga. Hiniram mo yan sa tatay ko, hindi sa'yo yan, pero claim mo sa'yo. So ayun, at hindi na natin alam kung lahat ng mga toy na nandun sa museum neto ni Excel ay sa kanya, na merong ang nalaman natin ngayon na yung iba pala ay hindi sa kanya. So ayun lang, like, share, and subscribe. Abangan na lang natin kung anong mangyayari dito kay Yexel, no? Hindi rin natin alam pa yung buong detalye, panoorin nyo na lang dito kay Rapi Tulfo in Action. Yun lang, bye-bye.